sa ating programa ang boses ni Magdalena. Ang sabi ng ibang espesyalista na nakausap niya ay dahil lamang sa kawalan niya ng gana pagdating sa paligayahan. Ginawa na niya ang lahat. Nanood ng kung ano-anong video. Kumuha ng magagandang babae. Pero baliwala ang lahat ng yun upang bumalik ang dating buhay ng kanyang alaga. Naulit lamang ulit yun nang makita niya ang isang babae sa loob ng kwarto ng kanyang namayapang ina. Pero bakit nang makita niya ang babaeng iyon, ay naramdaman niya at nasubaybayan niyang muli ang pagkabuhay ng kanyang alaga. Ang babaeng iyon kaya ang kanyang o ang solusyon sa kanyang problema? Ngunit ang labis na pinagtataka ni Leandro sa kanyang sarili ay kung sino ang babae na yun. At bakit siya nandito sa mansyon ng mga Alcaraz? Sumapit na ang umaga. Dahan-dahang iminulat ni Leandro ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa ay bumangon na ang lalaki mula sa kanyang pagkakahiga at dire-diretsyong lumabas ng pintuan ng kanyang kwarto. Bahagyang pikit pa ang mga mata ni Leandro. Wala itong suot na pang-itaas. Naka-short lamang ito. "Magandang umaga po, senyorito," sabi ng isa sa mga kasambahay na kanyang nakasalubong. Hindi naman pinansin ng binata ang kasambahay. Tuloy lamang ito sa kanyang paglalakad papunta sa kusina. Pero nagising ang diwa ni Leandro at napahinto siya sa paglalakad nang makita niya ang kanyang ama, si Don Predo, at ang kasama nitong babae na hindi nalalayo sa kanyang edad. Kumakain ito ng breakfast at ngayon ay nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang reaksyon ng babae. Napatakip pa ng kamay ang babae sa bibig nito na tila gulat na gulat sa nakita. "Leandro, what are you doing?" Nagtaas ng boses ang kanyang ama. Agad namang tinakpan ni Leandro ang kanyang harapan. Kahit na hindi ito nabubuhay, ay makikita pa rin naman yun na nakabukol. Hindi naman pinansin ni Leandro ang sinabi ng kanyang ama. Umakyat lamang ito sa hagdan at bumalik muli sa kanyang kwarto. "Nakakahiya. Nawala ako sa sarili. Nakakalimutan kong nasa mansyon na ako at wala na ako sa rest house." Bulong ni Leandro sa sarili. Sino kaya siya? Kapatid ko kaya? No, hindi ko siya pwedeng maging kapatid. Lalo't siya lang ang nakakapagbigay lunas sa problema ko. Kinakausap ni Leandro ang sarili habang nakahiga sa loob ng kanyang kwarto. Ilang oras din ang nagtagal. Nanood na lamang si Leandro ng video sa loob ng kanyang kwarto. Madalas itong gawin ni Leandro dahil iniisip niya na baka biglang madala at mabuhay ulit yun. Pero ang lahat ng kanyang ginagawa ay talaga namang walang epekto. Nagising muli si Leandro sa kanyang ulirat nang marinig ang malakas na katok sa kanyang pintuan na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Tumayo siya upang buksan ito at upang mapagsino ang tao sa labas. Nakita niya agad si Leo, ang kanang kamay ng kanyang ama. "Mawalang galang na senyorito, pero pinapatawag po kayo ng inyong ama sa garden," sabi ni Leo. Napakamot naman ng ulo si Leandro. "At kung maaari po, senyorito, ay magbihis muna po kayo bago kayo bumaba. May pag-uusapan po kayo ng inyong ama," dagdag pa ni Leo. Hindi naman sinagot ni Leandro ang mga sinasabi ni Leo. Pinagsarahan pa nga niya ng pinto ang kanang kamay ng ama. At saka lamang ito sumagot. "Susunod na ako," wika ni Leandro. Dumating na ang kinakatakot ni Leandro. Ang magkaharap muli sila ng kanyang ama. Nasa harapan ng pintuan ng library ang kanyang ama. Ngayon na ang araw na talaga namang ipinangangamba niya.
Yun ay muling magkaharap sila ng kanyang ama. Pipihitin na niya ang seradura ng pintuan pero tila malakas ang pakiramdam ng senyor dahil agad itong nalaman na siya ay nasa labas ng library. "Maaari ka nang pumasok," biglang sabi ng matanda. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leandro. Pumasok na siya sa loob at naabutan niya ang kanyang amang nakasilip lamang sa malaking bintana ng opisina nito. "Gusto mo raw akong makausap, sabi sa akin ng alalay mo." Matigas ang pagkakasabi nito ni Leandro sa kanyang ama. Hindi naman siya nilingon nito. Patuloy lamang ang pag-inom nito sa kupitang hawak nito na may laman na brandy. "Pinapunta kita dito dahil nais kong sabihin sa iyo ang mga nangyari nung ikaw ay umalis dito sa mansyon," sabi ng matanda. Pumamulis na naman si Leandro at nagseryoso ang mukha nito. "Hindi mo man lang pinasabi na ikaw pala ay babalik dito sa mansyon," dagdag pa ng matanda. "Dapat ko pa bang sabihin sa iyo mga nangyayari sa buhay ko? Tinapos ko na ang pagiging mag-ama natin nang mamatay ang ina ko." May diin ang pagkakasabi ni Leandro habang kausap ang sariling ama. Halos manggilid ang luha ng binata habang sinasabi ang mga katagang yun sa senyora. Lumingon naman si senyor sa anak. Maging ang mga mata ng matanda ay makikitaan mo ng galit dahil sa mga binitawang salita ni Leandro. Dahan-dahang lumapit ang senyor kay Leandro at isang malakas na suntok ang pinakawala ng matanda. Bumaling naman ng bahagya ang ulo ni Leandro dahil sa suntok na pinakawala ng kanyang ama. "Paano mo nasasabi sa akin yan? Tandaan mo, Leandro, anak lang kita," wika ng matanda. Pinahira naman ng kamay ni Leandro ang bahagyang dumugo sa kanyang labi. "Hindi kita ama." Tapos ay tumalikod na si Leandro upang lumabas ng pinto. Ngunit pagbukas niya ay agad niyang nakita ang isang babaeng nakatayo dito. Makikitaan ng kalungkutan ang mukha ng babae. Napahinto naman si Leandro sa harap ng babae. "Sino ka ba talaga?" Biglang pagtaas ng boses ni Leandro dito. "Gumalang ka sa kanya, Leandro. Siya ay aking asawa. At siya ang iyong pangalawang ina," madiin na sabi ng senyor kay Leandro. Isang masamang tingin ang ibinalibag ni Leandro kay Senyor Fredo. Namumula ang mga mata ng lalaki dahil sa galit na nararamdaman sa ama. "Hindi ko makukuhang galangin ang mga katulad mo," bulong ni Leandro kay Katrina bago ito tuluyang lagpasan ng babae. Pag-alis ni Leandro ng library ay siyang biglang pagbagsak ng matanda. Tila nahirapan itong huminga dahil sa naging pagkakaharap nila ng sarili niyang anak. "Fredo!" Tawag ni Katrina sa pangalan ng kanyang asawa. Inalalaya ni Katrina si Senyor Fredo upang dalhin ito sa silid. Sumapit na ang umaga. Habang naglalakad si Leandro pababa sa kanilang sala, ay narinig niya ang tinig ni Katrina at may kausap ito sa telepono. "Huwag kayong mag-alala. Nagpapadala ako ng pera." Narinig ni Leandro si Katrina na may kausap sa telepono. "Sige, pupunta ako dyan kapag nakaalis na ako dito sa mansyon. Bibigyan ko kayo ng lahat ng kailangan nyo," dagdag pa ng babae sa kausap nito sa kabilang linya. Nang ibaba ni Katrina ang telepono, ay narinig ng babae ang palakpak ni Leandro habang ito ay papalapit sa kanya. "Mukhang napakarami mong pera para mamigay ka dyan sa kausap mo ah. Hindi naman katakataka kung bakit mo pinakasalan ang aking ama. Alam ko na ang dahilan. Marami siyang pera, no?" sabi ni Leandro. Hindi naman makatingin ng tuwid si Katrina sa mata ng lalaki. Mas pinipili na lamang nito ang huwag magsalita at tiisin ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Itinapat pa ni Leandro ang kanyang mukha sa mukha ng babae. "O bakit para kang napipi? Dahil ba totoo ang aking mga sinasabi?"
Pangaasar pa ng binata kay Katrina. Hindi totoong sinasabi mo. Galit na sabi ni Katrina habang magkatapat ang kanilang mukha. Pero ang labis na kinagulat ng babae ay nang biglang hawakan ni Leandro ang kanyang batok. At bigla siyang sinubsob nito sa malapad nitong dibdib. Sayang naman, Katrina. Type pa naman kita. Malambing ang pagkakasabi ni Leandro ng mga katagang yun kay Katrina. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Katrina dahil sa ginawa ng binata. Ngunit ng matauhan ng babae, ay kanya agad naisip na mali ang kanilang ginagawa. Kaya naman tinulak niya palayo si Leandro. Bitawan mo nga ako. Isang sampal ang binigay ni Katrina sa mukha ni Leandro. Bigyan mo ako kahit na konting respeto, Leandro. Kasal ako sa daddy mo. Galit na sabi ng babae. Nangisi naman si Leandro dahil sa sinabi ng babae sa kanya. Pero inilapit ito ang bibig sa purong tenga ni Katrina. Oops! Sorry. Munti ko nang makalimutan. Ikaw nga pala ang aking stepmom. Pangaasar pa ng binata. Nanggigilid ang luha ni Katrina sa inis at galit na nararamdaman niya para sa anak ng kanyang asawa. Tatalikuran na sana niya ito, pero narinig muna niya ang huling sinabi ni Leandro sa kanya. Huwag kang mag-alala, young stepmom. Bibigyan kita ng respeto. Pahabol pa ni Leandro dito. Pero mas pinili na lamang ni Katrina na huwag pansinin ang mga sinasabi sa kanya ng binata. Naiwan na lamang si Leandro sa kanyang kinakatayuan. Tinititigan na lamang ang likuran ni Katrina na ngayon ay papalayo na sa kanya. Mag-isang kumakain si Katrina ng breakfast sa garden. Hindi siya kasabay kumain ng senyor dahil maaga itong umalis upang pumunta sa company. Tahimik na kumakain si Katrina sa mesa. Nang bigla na lamang niyang marinig sa kanyang likuran ang boses ng binatang si Leandro. Good morning, my young stepmom, sabi pa nito. Lumapit pa ang binata kay Katrina at tumabi pa ito sa upuan. Samantalang si Katrina naman ay nagbubulag-bulagan at hindi na lamang niya pinapansin pa ang binata. Uy, hindi yata kayo sabay kumain ng papa ko sabi pa nito. Pero sadyang hinahabaan ni Katrina ang kanyang pasensya. Nabaliwalain na lamang ang sinasabi ni Leandro sa kanya. Pinagpatuloy lamang ni Katrina ang kanyang pagkain. Ihigop na sana si Katrina ng mainit na sabaw na nakahain sa pagkainan. Ngunit natigilan siya dahil sa mga sinabi na pang-aalipusta sa kanya ng binatang si Leandro. I'm sure sarap na sa pagkain, no? Alam ko namang first time mong makakain ng ganyan. Mayabang na wika ng binata. Napahinto naman si Katrina dahil sa binitawang salita ni Leandro sa kanya. Binigyan na lamang niya ito ng masamang tingin. Tumawa naman ang malakas si Leandro. Pero tumigil din ito nang makita ang paglapit ni Leo kay Katrina. Ano na pong balita? Tanong ni Katrina kay Leo. Puno ng pag-aalala ang mukha ng babae. At napansin naman ni Leandro, kaya naman tumigil muna si Leandro sa pagsasalita. Ganun pa rin po, ma'am. Pero binayaran ko na ang lahat, kaya wag na kayong mag-alala pa. Sunod-sunod na sabi ni Leo. Ma'am, handa na rin po pala yung lahat ng kailangan nyo para sa pagpasok nyo ng university bukas. Katulad po ng hiniling nyo kay Senyora. Walang nakakaalam na kayo ay kasal sa kanya. At wala ding nakakaalam na merong kahit na anong namamagitan sa inyo. Dagdag pa ni Leo kay Katrina. Maraming salamat, Leo. Wika naman ang babae. Napatuyo naman si Leandro sa kanyang pagkakaupo nang marinig niya ang sinabi ni Leo. What? Mag-aaral ang babaeng yan sa university? Gulat na tanong ni Leandro kay Leo. Opo, senyorito. Iyon ang bilang ng senyor. Maging ang kanyang kapatid ay baka pumasok din po roon
Paliwanag ni Leo kay Leandro. Mumaling ng tingin si Katrina sa binata. Huwag kang mag-alala, Leandro. Hinding-hindi ka naman namin guguluhin doon. Tapos ay umalis na ang babae. Inirapan na lamang niya si Leandro at hindi na ito pinansin pa. Senyorito, aalis na rin po ako. Pagpapaalam naman ni Leo sa binata. Naiwan naman na mag-isa si Leandro sa kanyang kinakatayuan. Napabagsak na lamang ng upo si Leandro dahil sa kanyang nalaman. Makakasama niya ang kanyang young stepmom sa university kung saan siya nag-aaral. Pero malinaw sa isip ni Leandro na talagang pera, kapangyarihan at kayamanan lamang ang habol ni Katrina sa kanyang ama. Hindi nalalayo si Katrina sa mga babae ng kanyang ama. Sumapit na ang gabi. Dahil sa tahimik na ang lahat at namamahinga, ay naisipan muna ni Katrina na lumabas ng kwarto upang pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Suot niya ang kanyang nightgown na puti. Hindi na niya inisip pa na magpalit ng damit dahil halos wala rin namang makakita sa kanyang itsura. Dahan-dahan niyang inihahakbang ang kanyang paa pababa ng hagdanan. Natanaw niya ang maliit na awang ng pintuan ng isa sa mga kwarto. Kaya naman dahan-dahan siyang lumapit doon at pumasok. Sa isang sulok ng kwarto ay napansin niya na may tao. "Sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Katrina. Hindi niya makilala ang lalaki dahil napakadilim ang lugar. Pero hindi kumikibo ang lalaki. Kaya naman pinindot ni Katrina ang ilaw. Napatakip ang babae dahil sa kanyang nakita. "Leandro?" sabi ni Katrina sa gulat. Nakita ni Katrina ang nagkalat na bote sa harap ni Leandro. Lasing na lasing ang lalaking nakasalampak sa sahig. "Lasing na lasing ka," sabi pa ni Katrina. Lumapit pa ang babae kay Leandro. Hindi naman kumikibo si Leandro. Nakapikit lamang ang mata nito at nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Tinapik-tapik naman ni Katrina ang pisngi ng binata. "Ayos ka lang ba, Leandro?" tanong ni Katrina. Pero namilog ang mga mata ng babae nang bigla na lamang siyang sunggaban ng halik ng binata. Apusok at talagang nag-aalab ang halik na binibigay sa kanya ni Leandro. Ramdam na ramdam niya ang totoong halik at maging ang kuryente na nararamdaman niya sa kanyang buong katawan ay kakaiba. Pero tila nagising si Katrina sa ulirat. Kaya naman tinulak niya papalayo si Leandro sa kanya. At isang malakas sa sampal ang binigay niya sa binata. Aalis na sana si Katrina nang bigla na lamang siyang yakapin ni Leandro. "Katrina," sabi ni Leandro. Alam ni Katrina na lasing lang ang binata. Kaya niya nagawa ang ganung bagay. Pero hindi akalain ni Katrina na sa kabila ng sobrang kalasingan ng binata ay kilala pa rin siya nito. Muli ay binigyan na naman siya ni Leandro ng kakaibang halik. Ngunit ang labis na pinagtataka ni Katrina ay bakit hindi niya magawang tumutol sa ginagawa ni Leandro sa kanya. Alam niyang mali dahil anak ng kanyang asawa ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. At maras pa siyang hinahalikan. Pero hindi niya makuhang pigilan si Leandro dahil tama man o mali ay wala siyang magawa.